Next is Mr. John Bueno from kumagkaw.com. Hi, Melay. Hello. Ayan. Thank you so much. First of all, congratulations about the first season and of course the second season. English pala to si Kumangkaw. Hindi. Well, I will translate it for you. Thank you so much. Okay. Pero kabalo ko mag-Ilonggo. Kabalo mo din siya din. Pinahirapan pa tayo nito. Salamat. Pero first, I'd like to ask you, Melay, kasi nakita ko na yung recent posts mo is involving your daughter na nagkasakit din. Paano ka nakakapagpahinga sa ganito ka-busy na buhay? Natakot ako na high blood ako ngayon pero may nagda-English siya, pero Tagalog pa rin pala yung okay lang siya. Okay, salamat, Lord. Ako nakapagpahinga ako. Alam mo, makakapagpahinga lang ako talaga, no, kapag healthy yung anak ko. Kaya nung kahit may trabaho ako, wala akong problema magtrabaho, andyan pa rin yung pahinga. Pero once na si Stella yung kagaya nung nagkasakit siya, doon ako walang pahinga talaga. Talagang yung gabi noon talagang full of prayers, hindi ako makatulog kasi lagi mo tinitingnan, chinecheck mo, nag-overthinking na ako sa grabe yung isip ko, sobrang takot ko kasi anak mo eh. Kaya sabi ko, ngayon nga, in Jesus' name, thank you Lord na gumaling na siya. Ngayon ako makakapahinga. Ito talagang inhale, exhale ko. But then again, kung sinasabi mo talaga, paano ako nakakapahinga, pagkasama ang pamilya ko every now and then, they are my refuge and home. Salamat. Thank you for fill in the blanks. Thank you, Melay. Aside from that, my other question is, kanino ka naman natatakot mag-interview? May particular person ba na kinakatakutan kang kausapin or tanungin a certain question? Ako natatakot talaga kung tanungin. Dito talaga inaaminado talaga ako. Natatakot akong interviewin si Ma'am Annabel Rama talaga. Kasi talagang nakakatakot ba talaga yun? Hoy, Day, ano ba, Day? Gaganunin ka nun. Ako din eh, pag in-interview, Diyos ko, ayoko. Oo, nakakatakot yun. So, magtatakot ako kay Annabel. Pero sinasabi, totoo talaga sinasabi, face your fears. Yes. So, kailangan kong i-face niya. Kung mag-chance naman na ma-interview ko si Ma'am Annabel Rama, talagang mag-wear ako ng mga shields. Baka magharap naman si Ma'am Annabel. Ayaw ko anaaday. Sumbagong di ka, day. Ganun siya sa akin. Sabi nga, pero, siyempre, natatakot ka kay straightforward ba ilan si Ma'am Annabel. Diba? Kaya, medyo natatakot ako. Pero, ang pinakatakot ko para talaga sa interviewer, yung mag-i-English na. Ito mga Bisaya pa naman, mahilig mag-English. Ano ba yung mga Bisaya sa Cebu? Kaya, yun din. Pero nako-conquer ko naman. Conquer. And congratulations again. Alam ko magkaka-season 3 ito. Thank you. Sana magdilang ang Salamat, Kumagkaw. Since Melason Day 1, talagang andyan siya lagi. Thank you so much. Hello po, sir. Sir John Bueno. So, bakit parang may crush ka sa kanya? Di ba? Uy, gwapo kasi tayo. Uy! Di ba natatakot kay bakit kay Sir Alan? Hindi ka nagpuan kay Sir Alan? Ano ko naman siya, best friend. Gano'n lang mga best friend ko man. Hello! So natakot ka kay Ma'am Annabel Rama, day? Matakot ako ba na-interviewin siya, but I have to face my fears. Yes, because my face is my fear. Yes. So ito na, ladies and gentlemen, Miss Annabel Rama. Chay lang. Ibang Annabel pala ng ganun-ganun pala. So ito na, next is Mr. Carlos Aragon from Mega Kapamilya. Hello, Mela. Hello, Mr. Carlos. I know na babalik kami dito for Season 2 and Season 3. Thank you so much. Kinabahan ako nung sinabing Carlos, baka ako si Carlos Yulo. Ay, hindi naman ako tatumbling para sa iyo. Thank you so much, Mr. Carlos Aragon. Yeah. We all know na ang Kwan-on-One is specific for Bisaya language only. What if nag-guess mo na lahat ng Bisaya celebrity? Is there any chance that Kwan-on-One will have a Tagalog version? Dahil kami rin mga Tagalog, na-enjoy namin yung yung pakikipagkwentuhan mo sa mga celebrity. Thank you so much kaayo sa inyo. Alam mo yung pagkasabi mo ng ganyan, Sir Carlos, talagang napapayolo talaga ako. You only live once. Napapagano'n talaga ako kasi bakit? Saya naman makinig ng ganyan na parang nakaka-touch ba, no? Pero ako naman kung ano ang ibigay sa akin ng kapalaran or ano ibigay sa atin ng ating management na si Sir Alex, nakatingin pa si Sir Alex dito, wala akong problema. Pero siyempre, for this moment of time, ubusin muna namin ang mga Bisaya. Kasi siyempre, targetin muna namin itong mga Bisaya. Ubusin na? Yung
natataboy sila. Ubusin ano natin. to ka na pupulbusin, no? Hindi. Ubusin mo namin sila para malaman namin kung ano yung mga kuan nila. And thank you so much for considering sa Tagalog ba. Kayo actually sobrang salamat talaga sa inyo kasi kung magsinsos kami, no? Kung magsinsos kami sa mga nanood sa kuan on one. Oo. Parang half talaga mga Tagalog. Kaya dito sa Manila, pag naglalakad ako, huy, imong kuan on one ba? Ano, nanood man siya. Uy, kahit matagalog siya. Kaya thank you so much sa inyo, sa inyong pagsuporta talaga. Yes. And of course, kung hindi dahil sa kanya, sa iyo po, and of course, it will not be 15 million viewers, Diyos ko, day. Uy, salamat kaayo sa atong Next naman po. Yes po, Mr. Carlos Yeah. Yulo. China. May sabi-sabi na babalik si Chris Aquino sa showbiz. And is there any chance na mag-guest mo si ang second honor mo na si Chris Aquino? Nakakatawa naman ng second honor kasi ang first honor ko kasi na si Mama. Yung sinabihan ko na buntis ako. Baka yung iba kasi hindi nakakaalam. Sabi kasi ni Miss Chris, it's my honor, Miss Chris, you are the second honor because my mother is the first honor. Na sinabihan ko na buntis ako. Si Miss Chris, sobrang sweet ni Miss Chris. Sabi ko, Miss Chris, welcome to the Philippines. Ano ko, tapos sabi niya, ay, mababasa mo pa rin pag nag-visit si Miss Chris ba? This is my smart number. Nagganon pa rin ako, nakaganon-ganon ako nung nagbasa ko. Pero siyempre, hindi namin siya pwedeng basta-basta dalawin because of the health condition. And siyempre, kami bayad namin kahit sino lang nakasalamuha namin, hindi kami pwedeng mag-on sa kanya. But then again, very close to my heart kasi, ang kasama ni Miss Chris sa kanyang bagong show. Si Madam Darla at si Ma'am Jasmine. Na very close to my heart. Na akala nila kasama ako dun sa show ni Miss Chris. Hindi ako kasama dun kay Miss Chris. Pero, sobra akong happy kay Miss Chris. Nagpasalamat si Miss Chris sa ABS-CBN dahil hinayaan niya si Madam Darla at si Ma'am Jazz na pumunta sa kanyang show niya. So, abangan natin yung show ni Miss Chris. Pero kung interviewin ko si Miss Chris, why not? Walang problema. Oo naman. Ang problema nito, hindi siya Bisaya. So, talaga namang kuan. Pero, sobra akong happy kapag mangyari yun. Kasi, alam mo naman si Miss Chris, siya ang ating Queen of Talk Show talaga yan. Yes. Oo, kaya, Yan, thank you so much and thank congratulations. you so much, Mr. Yun. Ayolo, Mr. First, Carlos. Carlos. Mr. Carlos Aragon from Mega Kapamilya. Next is Charmaine Joy Pagulong from the Philippines Star. And of course, basahin ko na lang po. Okay. Ano ang staying power ng isang Melay Cantiveros Francisco sa showbiz industry? Again? Ano ang Parang staying kwanto siya. power ng isang Melay Cantiveros Francisco sa showbiz industry? Ay, hindi ko alam ba kung contest ba ito ng Miss Universe. Pagtingin ko naman parang Halloween ba? Hindi ko talaga alam din kung ano ang staying power na kuan kasi sa thank you Lord Jesus Christ. Ako talaga ang magsasabi talaga ako si Lord lang talaga ang talagang nagdasal lang ako every now and then na bigyan ako ng project or bigyan ako ng trabaho kasi kung matapos din naman yung trabaho ko, lagi ko naman ito sinasabi din sa interview ko na kung anong plano ni Lord sa akin, I'm willing to accept kung ano yung career naman na ulit na ibibigay sa akin. Balay niya, gusto niya maging farmer ako, di mag-farmer ako dun sa Jensen, di ba? So, ito sigurong staying power ko is praying. Praying. Kasi hindi ko naman, wala naman akong kamag-anak sa mga Lopezes para talagang bigyan nila ako ng kuan, di ba? Wala din akong mga kamag-anak ng mga artista. Pero siguro talaga alam through prayer, nagpe-pray ako, Lord, ikaw na bahala. Talagang alam mo, tinatouch ni Lord ang mga heart ng mga boss. Sa meeting siguro niya, ilagay na si Meloy, bigyan lang yan ng 1.5. So, yung parang, alam mo, yung talagang naiisip nila, kaya gaya ni Sir Alex, yung naisip niya, ilagay dyan si Melay. So, for me talaga, kung yan man ang tawag ng staying power man, is the power of prayer. Yes. And Please all stand. Okay. Nag-pray na din. Nag-pray sa Ay! Sorry. Nakuha na siya. Di sa mo tuumog, di sa mo tuumog. Parang hindi siya maniwala yung kandila. No way. Pero bitaw, tama naman si Miss Mela, the power of prayer and manifestation. Correct. Yan yung na-post ko sa Facebook, yung in-invite ako dito as a host dito sa media conference. Sinabi ko kay Lord yung Saturday, sana magka-host din ako together with Mela. The power of manifestation. Totoo ba yan, John? Ay, ginoon ko. Grabe naman yung tao na. Magiging Sir Alex, mag-manifest po ta, Sir Alex. Sir Alex. Alex. Oo, ang ko dyan na, ang ko na ha. Dali, Sir Alex. Kaya eto na, next question from the Philippine Star. Sino ang dream guest for the show and what are the topics na pag-uusapan niyo?
dream guest. Ay, dream guest ko din pala si Ellen. Ellen Ponshap? Ellen Adarna. Ellen Adarna. Ay, tonton. Guwapa Kasi ka siyempre ka nang, alam mo yung mga wisdom kasi ni Ellen, talagang hindi mo rin talaga matatawaran, no? Tsaka reality check lang talaga siya lagi, no? Yes. Reality talk. Yes, real talk siya. Oh, real talk pala yun. Akala ko Oh, real- reality real- talk. real talk. Real talk lang talaga siya. And ito parang natuwa nga, nakuan nga ako, di ba, na-amaze ako dun sa sinabi niya na, bakit hindi namin alam na buntis? Kasi alam namin, ipaalam pa niya na buntis pa siya, di ba? So alam mo yung talagang very kuan siya ba, true to herself siya. And gusto ko malaman niya kung ano yung pinagkakabisihan niya. At ngayon na meron na siyang family, na talaga namang love na love siya. At ang isa din sa mga gusto ko talaga pala. Sino? Nagkaroon pa ako ng kuan dito, Digo, Sino? si Philip ng SB19. Ay! Na matutupad na siya this season. My God. Naghihintay lang talaga kami ng schedule niya kasi last time, okay na yung schedule na. Oh. Tapos, parang nagkaroon naman, parang nagkasakit at ako noon, parang, hindi ko alam, basta nagkaroon ng problema ba. So ngayon, naghihintay lang talaga kami kay Bisaya. Bisaya. Bisaya dis. Oo. Sir Alex! Makagist. Lagi ko. So naatay SB19 nga Bisaya. Very proud talaga tayo, Philip. Philip, please come on over. Yes. And of course, Like English? that's the power of prayers and manifestation. Matutupad yan. Yes! Oo nga. Kaya naman, eto na. Next naman, of course, si Kathleen A. Limit from Philstar. Hello po, Miss Kathleen. Hi, Melay. Hello, As a fellow Bisaya. Ay, Bisaya. Bisaya di ka, ma'am? Oo, Bisaya. Yeah, kasabot ko sa inyo mga pangingon. I don't need the subtitle, so I'm happy. Wow. Thank you so much. Yes. Karon ang pangutanan nako is kaun sa ka-importante nimo nga na show about Bisaya. So I guess most people here understood that nga how important is this show na parang Bisaya kasi for the longest time di ba nga daghang kay nga Tagalog ra kaayo ang language unya karon nga daghan Bisaya gyud ang show. It's very important talaga sa akin talaga itong Bisaya na show dahil at ako pa inyong napili nila ba na magdala nito ba dahil Bisaya is my first language. Yeah, that is your mother tongue. Yes. Akala mo talaga mga seryoso yung pagka-English namin. Bisaya is my first language. That is where I begin. Yes. So talagang alam mo, pag doon ka talaga nang galing, kahit pabalik-balik ta rin, hindi ko lang alam sa iba, kahit pumunta ka pa ng Amerika, pumunta ka ng mga Spain, pumunta ka pa ng Uruguay, hindi pa rin matatanggal sa iyo ang pagka-Bisaya mo. Lalo na yung tradition, yung pagiging Bisaya mo sa sarili mo talaga. So, importante ito sa akin na dalhin dito sa national because alam mo nung yung makita nila at ma-heard nila kung unsa gyud ang mga Bisaya, kung unsa ang mga traits namo at maintindihan nila, they will understand na ito pala mga Bisaya, hindi pala sila galit. Oo. Yung mukha lang nila mukhang galit. Oo. No? Pero but maintindihan nila deep down. Yeah, Oo. deep down. Deep down, and moving all around. So, maintindihan nila na talagang ganito lang ang mga Bisaya. We didn't mean anything bad, but gito lang talaga kami, masayahin lang talaga kami. Correct. And of course, yung bawal sa amin is sa bahay bawal lang. Bad vibes, good vibes lang. Good vibes lang. Tadi ito pwede magpa-stress-stress ang mga problema. Oo. And of course, next question. Yeah, naa pa may question. Oh, yes, Another yes. Sige, one. ma'am. Sorry, ma'am. Okay lang. Kasi nahitabo man sa ako nga I was frequently parang teased nga Bisaya nga di ba nga nay accent minsan naka-experience ba kay ana? Always talaga ako na maka-experience na parang tinitis talaga ako na, na Bisaya ako na, siyempre, pag nung tinis nila ako, tinis ko din sila. So, talagang tiniis na lang din nila ako dahil talagang hindi na din nila kinaya. Hindi, always naman talaga yung pag sa mga Bisaya talaga na, kasi, siguro na parang, naging normalized na lang ba? Naging normalized na parang, uy, gano'n. Kahit naman siguro mga Tagalog din, minsan nagkakamali din sila ng parang kanang, mga gano'n. Kasi may mga kaibigan din ako nagkakamali sila. But then again, mostly lang sa mga Bisaya. Kasi siguro, minsan tayo mga Bisaya, pag nasa Bisaya tayo ng lugar, it's atay tayo lahat eh. Correct. Pag kagaya ng pinsan ko, ang kanyang pink is, ang kanyang pag-spelling ng pink ay pag-spell ng pink is P-I-N-K.
Diba? So parang feeling natin, pag sa Bisaya tayo, parang lahat tayo, pero ito kasi sa Manila, parang alam mo yung merong mga makakapansin talaga sa'yo. So, pag ginaganyan naman nila ako, ay kuan is as a learning. Yes. As a learning, and it's my opportunity na mapatawa sila. Yung mga tao kasi pag ganyan, giniloloko ko na lang sila. So parang sila natatawa sila at the same time para kapag ma-correct man sila, hindi na sila ma-off. Oo. It will kuan na lang nila consider as a learning na lang para everybody happy and everybody love. Yes. Thank you so much. Thank you, Melay. Congrats. Thank you so much, Sombra. Miss Kathleen Miss Angelica. Lemit. Next. Miss Catherine pala. Miss Catherine. Next is Ma'am Hannah Mallorca from Inquirer.net. Hello po, Miss Melay. Congratulations po. Thank you so much, Miss Hannah. Ano po yung, as for someone who's a non-Bisaya, ano po yung gusto nyong ma-pick up ng mga non-Bisaya viewers kapag napanood po nila yung Kuan on 1 Season 2, Season 3, possibly, and Season 100? Ay, grabe naman. Sana magdilang anghel ka, oy. Ang gusto kong ma-pick up ninyo, yung mga pick-up lines na, ang gusto kong ma-pick up ninyo is yung, alam mo yung mga individuality ng mga ini-interview namin ng mga Bisaya celebrity, Bisaya influencers na they are, akuan lang sila. Yung they are normal na kapag matouch talaga yung kanilang, kung saan sila nanggaling, makikita mo ngayon na sobrang sikat sila, but then again, matatouch yung kung saan sila nanggaling. Masasabi mo na, ay, normal pala na tao tong celebrity na to. Akala ko naman, alam mo yun, talagang, yung parang mag-remain humble, and talagang, makakuan ka talaga na, deserve talaga nito na a-idolin ko siya doon sa ating mga celebrities at mga influencers na i-interviewin. So, I want na ma-pick up ninyo yung mga lessons sa buhay nila na talagang ma-a-apply nyo rin sa buhay ninyo. Yan. Second question po, if ever po, sino po yung parang guest na parang nagbigay sa'yo ng unforgettable memory behind the scenes at bakit? Unforgettable memories behind the scene is si Davao Conyo. Si Davao Conyo. Kasi alam mo yun, pagka-interview ko sa kanya, tapos pagkatapos yung parang nakilala ko siya, tapos para siyang, alam mo yung parang kapatid ko. Tapos parang kami nag-usap na, uy, magbanding tayo. Kasi matagal na din pala siya dito sa Manila. Magba 1 year na ata siya dito sa Manila. Tapos parang nahiya din siya ba. But then again, lahat ng mga makita mo naman, sino ang nanonood kay Davao Conyo dito na sobrang giliw na giliw sa mga kuan niya, di ba? Mga post niya, di ba? Mga contents. Mga contents niya. So, alam mo yun, na-amaze ako sa kanya dahil nag-open up agad siya yung sa personal na buhay niya na hindi naman namin pwedeng pag-usapan sa kung ano naman. Pero nag-open up siya sa akin. Talaga tinuring niya ako na trusted talaga niya ako. Gusto niyong malaman kung ano yun? Huwag niyo natin pwede i-share yun. Kaya mapatay tayo ni Davao Conyo. Oh. Thank you so much, Miss Hannah Mallorca from Inquirer.net. Next Thank you is so much, Miss Hannah. Chad Solis from Manila Feed. Hi, Melay. Hello, Mr. Chad Solis. Congratulations. So Thank for you so my first question, sa iyong tagal na nag-host, tapos nag-co-host ka pa sa Chris TV, no? So ano yung mga important na lessons na lagi mong baon every time na nag-i-interview ka? And who among the TV talk show hosts yung pinaka-iniidolo mo? At kung ma-interview mo siya, ano yung gusto mong tanungin? Ang pinaka number 1 talaga na talk show host talagang natuto ako talaga sa kanya, si Miss Chris talaga. Hindi talaga pwedeng hindi masabi si Miss Chris ito kasi lagi kaming giniguest ni Miss Chris at marami akong natututunan sa kanya doon. I've learned a lot. And can you let it in myself na lang? Natutunan ko sa kanya na you have to listen. Kapag nag-i-interview ka, kailangan marunong kang makinig. Kasi siyempre, ano naman ang flow ng inyong interview kung hindi ka marunong makinig, tanong ka lang ng tanong. So dapat, kahit nga may nakaredy ka na tanong, pwedeng mabaliwala yan, depende doon sa kanyang gustong sabihin. So you have to listen to your interviewee. The interviewersism. Okay, the interviewersism. Makinig ka lang sa kanya and then doon na mag-flow kung saan papunta yung gusto niyang sabihin. Kasi hindi naman pwede na pangunahan mo siya sa gusto niyang sabihin. Yung ganito, sasagutan siya, hindi pwede. Dapat talaga yung makomfortable siya, yung kailangan masaya siyang kinukwento yung kwento niya sa'yo. Maraming salamat. This is now the end. Tapos na pala yung ano. Thank you. Yes. Sir Chad. Yeah, kung merong mga TV talk show host na i-interviewin ka,
sino yung top 3 mo na gustong tanungin? At ano yung question mo? Like sila Chris, Tony, Tito Boy? Ako yan. Mula mo nabanggit mo na lang din. Ikaw na lang din ang sumagot. Chacha ng alabi, sir. Hindi. Tama yan kasi nakalimutin ko din eh. Tama si Miss Chris, ang gusto kong itanong sa kanya, how are you? Kasi hindi yan, siyempre kung tanong English din si Miss Chris, hindi pwedeng hindi ka pwedeng Bisaya dyan. How are you, Miss Chris? Siyempre, ang sasagot ni Miss Chris, I'm fine. Hi, and then kay Tito Boy naman, Tito Boy, ano na ang estado ng buhay mo ngayon? Oo, ganun din. Siyempre, sabi ni Tito Boy, Melay, maraming salamat. Gagana siya. Siyempre, Ate Tony din. Ate Tony, kamusta na may 2 anak? Maraming salamat. So, yun ang aking mga gustong tanungin sa kanila. Basta, yan naman is very close to my heart. Dear naman sila sa aking heart. Ayan. Thank you, Melay. Thank you so much. Thank you so much, Sir Impersonator na Chad. tayo dito. Sir Chad Solis from Manila Feed.